Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay ng Daily Kabay Tarot Reading for April 13, 2024. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Kabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot Reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link. Nasa description box po ito. Message lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po sa araw na ito, April 13, 2024, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Wow! Spirits Guide, mga mensahe po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 13, 2024. Okay, Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 13, 2024. May nakita akong success dito. Naka-receive po kayo ng rewards. Pwedeng regalo. Pwedeng award. May nangyaring good luck and good karma. Na naging happy kayo, nagkaroon ng happiness dito. Yes, this is good luck and good karma. Things going your way, nagkaroon ng positive opportunities. Nagkatadhana po ito sa inyo. Yes. So this is positive opportunities also. And may nakita ko dito na mas lumawak yung plano mo. Okay? Nakita ko dito may long-term plans towards your goal. May magandang plano regarding sa project mo, sa goal mo sa buhay, mas lumawak. And some of you nagkaroon ng career stability, and some of you nagkaroon ng long-term plans para magkaroon ng career stability. Para maging stable ang inyong buhay. And by the way, dalawang card po ang nagsabi dito na may makatanggap kayo ng isang bagay na maging happy kayo. And may nakita ko ditong blessings. This is clarity. Actually, kahapon pa to eh. Oo, itong clarity na ito. May natuklasan kayo which is klarong-klaro na. Ganun. Nagkaroon ng clarity, nagkaroon ng ano tawag ito? Change for the better. Makaka-receive ka ng good news. Tapos itong good news na ito is change for the better.
Itong good news na ito may pagbabago sa inyong buhay. Pwedeng may nanganak, pwedeng may nabuntis, pwedeng may nagpakasal, pwedeng nagkaroon ng improvement sa iyong mga ginagawa ngayon. And congratulations sa mga nag-take ng action for promotion. Nakikita ko dito may promotion po. May nakita kong ginawan, naka-receive ka ng good news tapos ginawan mo agad ng action. So again change for the better ito. Positive opportunities and things going your way. Ang ganda. So ang message po na para sa inyo is release, control. Surrendering to the journey, go with the flow. Patuloy lang po. Kung may naramdaman kang lungkot, disappointment, surrender. Surrender nyo. Embrace, let go, and move on. Release release control. I-release mo yan. Yung disappointment na yan. Then control. Tapos ang sabi dito na go slow and take time. One at a time. Huwag mong madaliin ang pagpaplano. Huwag mong madaliin sa paggawa ng aksyon. Kailangan ng pagpaplano dito. Go slow and take time. So take these messages, okay? Spirit's Guide. Energy po na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 13, 2024. Kunin ko lang, saglit. Nahulog. So, pasensya na. Okay. Spirit's Guide. Career and Money. Ni Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayong April 13, 2024. Spirit's Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 13, 2024. Clarification po. So, by the way, Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 13, 2024. Okay. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video po ni Gemini, Libra, and Aquarius tungkol sa April 2024 monthly gabay tarot reading. April 1 to 15, 2024 monthly gabay tarot reading. At Career and Money for your April. Okay? Career and Money April 2024 monthly gabay tarot reading. So, check nyo po. Scroll down nyo lang po hanggang sa makita mo yung sign mo. At itong video na ito sa baba niyan, may description box. May nakapost na link. I-click nyo po. Message me sa Messenger. And message me sa Messenger and for inquiry and for booking. Nabulol na naman ako. So, pasensya na po. Okay. Let's see kung may repeating number bago ko makalimutan. Kasi nakalimutan ko kahapon eh. So, pasensya na. Okay. So, I think wala.
So, check natin bukas ha. Okay, Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 13, 2024. Sabi po ng card dito na babala sa palaging masyadong mabait. Kasi itong mensahe na ito, sabi po, masyado po kayong mabait sa inyong sarili, sa inyong kapwa. Hindi naman masama niyan. Pag too much, masama na. Kasi nakikita ko dito, parang inaalaw ka ng isang tao na masaktan ka. Yung hinahayaan mo lang para humupa yung sitwasyon. Yun. Tapos, hinahayaan mo lang na abusuhin ka ng tao, kaya nag-take advantage to sa iyo. So, babala po sa palaging masyadong mabait. Okay? Hindi po yan masama. Masama lang kung too much na. Na alam mong na may taong nang-aabuso sa inyo. Tapos, may nakita ko dito na may tradisyon na masusunod. Like for example, pamanhikan, kasal. Pwedeng sa inyo to ha. Pwede din na may nasagap kang balita na sinabi sa inyo. So this is a clarification of your cards here na may anong tawag nito? Darating na baby or buntis, kasal, ganun. Buntis para magkasal. So, yung tradition na ito, pwede din, sa career, yung pagkakaroon ng traditional career path, pag-level up mo sa inyong position, pag-move out mo, magkaroon ka ng career change, para may ganap na moving up to the ladder of success, diba? May tradition na ganyan. Pwede din na nag-take ka ng school, nag-take ka ng masteral, nag-take ka ng board exam, para magkaroon ng level up sa inyong position. Yan. So, may nakita ko dito na may masusunod na tradisyon. And some of you, nakikita ko dito na ang sabi pala ng card dito na understand your beliefs, values, and boundaries. May message dito para sa mga single na this is a signal, a romantic relationship with someone you consider as a teacher, a student. Pwede din karelasyon mo is a teacher or estudyante pa. Ganun. Na marami kang natutunan sa kanya, na-attract ka sa kanya. Pwede ganun. Sa mga may relasyon, sa buhay mag-asawa, may pamamanhikan na magkaganap o kasal. And you have, and you and your partner have a strong beliefs about romance and partnership. Wedding bells is coming. Pwede din ito sa mag-asawa na matagal na kayo ng live-in partner and you are decided na magkasal kayo. And sa mga kasal na nagkaroon ng renewal of marriage dito or nag-celebrate kayo ng wedding nyo. Nagkaroon ng pag-uusap tapos it might be nag-uusap kayo tungkol sa inyong kasal before, noon. So, ayun. Pero some of you nakikita ko talaga dito, may inaral kayo na bagong skills. Kahapon pa to eh. May inaral kayo para madagdag ng investment, madagdag yung kaalaman. And you are teaching yourself na magkaroon ng healing. Oo. Mismo ikaw yung nag-guide sa inyong sarili para magkaroon ng healing. It might be, nag-search kayo dyan sa World Wide Web na on how to heal yourself. You're taking time to yourself para magkaroon ng healing. And diba, sabi ko kanina, sunod-sunod yung message na magkaroon ng spiritual growth, awakening, realization. So, yun. Okay. Bakit nasaktan kayo dito?
Nasaktan kayo kasi may kinasal? Nasaktan kayo kasi nasaktan kayo dito, third party yata to. So, check natin. Okay. So, this is third party. This is all about third party issue. So, remember, kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Kasi nakita ko dito sadness and pain. Kahapon pa to eh. So, check nyo yung April 12 nyo, 2024. Reading. Lumabas dito eh. Pero nakita ko naman you are teaching, you are guiding yourself para magkaroon ng healing. May naulit na namang nangyari, pero sa ngayon binibigyan mo yung sarili mo to embrace yung sadness na nangyari at sakit na katotohanan dahil sa paulit-ulit na lang nangyari ito. 'Di ba? Sabi ko kanina, ginaguide mo yung sarili mo para magkaroon ng healing. So this is very good, Gemini, Libra, and Aquarius. So I am happy kasi I'm not happy kasi sad kayo. I am happy kasi you are guiding yourself para magkaroon ka ng healing. Gusto mong lumabas magkaroon ng healing. So I'm happy for you na gumagawa ka ng paraan na makalabas dyan sa kalungkutan. I am not happy baka naman misinterpret nyo. I'm not happy sa mga nangyari na sad kayo, ganon. I am happy because binigyan mo ng aksyon. Hindi mo hinayaan na magtagal kayo sa kalungkutan kasi kung magtagal kayo sa kalungkutan, hindi nyo deserve yan. Deserve mong maging happy, Gemini, Libra, and Aquarius. So, ayun. This card tells you to accept and free yourself from sadness and pain. Pagalingin at palayain ang sarili mo, which is, ginawa mo talaga. Nagkaroon ng action Some of you, nakita ko dito, heartbreak. Kasi may third party issue. Or may naalala ka regarding sa isang tao na nabigo ka sa nakaraan. Yung naalala mo yung hirap, pero tinake mo lang as lesson journey. Yun yung kahapon And it might be process pa ito ngayon kasi andito pa siya. Yung lungkot. Process na Tuloy-tuloy na. Kasi hindi yan makuha sa isang araw. Ilang araw pa yan. Kasi dinadahan-dahan mo. Go slow, take time. Galing to sa overthinking So, kunin mo yung message dito which is ginawa mo agad. Go slow, take time. Release and control. Kinokontrol mo na yung emotion mo. Which is I'm happy because after nito magkakaroon talaga ng healing. Which is I'm happy kasi you are decided na. I'm not happy na sa mga nangyari na naging sad ka. I am happy sa improvement. So, klaro ko lang. Oo, klarong-klaro yan baka may magsabi na Miss Jam, natutuwa ka na malungkot kami. No. So, klarong-klaro yung sinabi ko na I'm happy for improvement, that you are taking in action para magiging okay ka. Kasi, ang weakness ni Gemini, Libra, and Aquarius is yung sobrang disappointment, nakakulong lang, nagkaroon ng stagnation, nakakulong ka sa isipan mo, sa inyong emotion, ayun. Which is matagal minsan. Pero ngayon, I believe nung nakarang araw pa to like kahapon. May natanggap kang balita, may nakita ka na hindi mo sinadya. Kapalaran talaga yun na nakita mo. Tapos ngayon, nagkaroon ng moving on. Moving on, yung tanggap mo na nagkaroon ng freedom, nung naalala mo yung past na sobrang trauma mo, pero tinake mo as lesson. Hindi mo tinake as yung, anong tawag nito, ng panghinaan ka ng loob,
nagsisingsiksi ka, wala. Ano siya, thankful ka kasi nakasurvive ka, na-overcome mo yung challenges. And sa pagkaroon ng overcoming obstacles or challenges, nagkaroon ng maturity. So, kailangan talaga ng pagtanggap dito, which is ginawa mo agad. Masakit talaga ang katotohanan. Pero, I'm happy, I am proud of you because you're taking an action para ma-heal ang iyong sarili. Nagtira ka na, tumira ka na sa present mo para sa future. So, this is third party issue. Pwede din hindi to sa inyo. Parang ang tawag dito, pwedeng nakatanggap ka ng news regarding sa third party issue. Kaya, you don't deserve na magpadala kayo sa lungkot. No. Huwag kayo magpadala sa lungkot. And I'm happy you're teaching yourself not to control yourself. Na i-release mo na. Okay, so this is very good. Kasi, nasaktan ka and you are decided na i-process ito. You're learning, Gemini, Libra, and Aquarius tungkol sa inyong emotion. Sa pag-handle sa inyong emotion, which is, this is the matured step. Oo, maturity kasi to eh. You are learning about how to control yourself. So, sa career and money po, may magaganap na signing of contract. So, claim nyo to ha, sa mga naghahanap ng trabaho, sa mga nag-take action dyan, may magaganap po na signing of contract. May magaganap na challenges sa work. Pero huwag kayong mag-alala dahil positibo ang outcome na ito. Kung may job on interview or negotiation kayo ngayon, maaaring maging successful ito. Sa financial man, mabalansin mo ang kaperahan mo at mai-improve pa ito. Ang ganda, no? Ang ganda. So, take these messages, signing of contract, positive outcome, which is the clarification of your cards here. Magiging successful, which is lumabas din dito. And nagkaroon ng pagbalanse sa inyong kaperahan at may improve pa ito, sabi po dito. And use your intuition ha. Use your intuition to guide you. Connect kayo sa inyong intuition. Okay? Some of you nakikita ko dito na malungkot dahil it might be naalala mo yung nakaraan na walan ka ng pera, na-scam ka. So, ayun, i-process mo yan ha. Huwag niyong hayaan na makulong kayo sa inyong isipan. Kasi after nitong unos, which is the clarification of your card here, na may parating talaga na new direction sa career and money nyo. Kasi nakikita ko naman dito na may justice na nagganap, na magkaroon ng balance, clarity, magkaroon ng improvement sa inyong career and money. Diba? Success. Things going your way, may positive outcome. It might be nalungkot kayo kasi may naalala kayo sa past or nahirapan kayo sa paglipat. Kasi pwedeng change of career to eh. Pero hindi ka susuko eh. Nakikita ko naman dito na walang susuko. Okay? And sa love life, self-love, partnership, and romance, may nakita ko dito na you felt empty. Why? Drained yung energy mo. Anong nangyari? Anong nangyari, Gemini, Libra, and Aquarius? You felt empty, disappointed kayo. And palakasin nyo yung intuition ha, inyong intuition. Oo.
Oh, may nakita ko dito na fertility issue. So sa mga may balak magbuntis dyan or buntis, magpa-check up kayo sa doktor. You felt exhausted due to the other due to the others emotional demands na naging toxic na. Sabi pa dito na umiwas po muna daw kayo kasi naghahatid dito ng stress sa inyo eh. May sabi rin dito na nanghihinayang ka sa ininvest mo sa work or sa love life. Yung may naramdaman na insecurity. Kaya hindi ko kayo masisisi kasi naloko na kayo before, kaya ngayon nahihirapan kayo sa pagbigay ng trust sa ibang tao. Why not give a chance? Pero mag-ingat. Huwag yung buhos na buhos talaga yung tiwala mo sa kanya. Mag-ingat. Balansehin. Okay? So, this card asks you to guard yourself, guard your heart. May nakita ko dito na issue regarding sa materialistic, hindi marunong magpalaga sa relasyon, seloso, selosa, hindi marunong mag-handle ng money, may taong hindi maasahan. Instead of getting angry, kailangan mo siyang kausapin. Have a conversation with them about expectation and make adjustment. O kung kailangan. And may tao dito na nanghimasok sa inyong desisyon. So, sino yan? So, claim mo itong success ha. Success, good luck, good karma. Nakikita ko dito na parating nakareceive kayo ng good karma because you are mabait. Oo. Mas timbang yung mga mabubuting ginagawa mo. Okay? So, ayun. I-process mo, basta i-take mo itong mga messages na ito na good news, pag-level up sa inyong career, pagkakaroon ng new skills, change for the better, career stability, good luck, good karma, success, nakatadahan na to sa inyo, positive outcomes, things going your way. Diba? Ang ganda. May justice pa. Kailangan nyo mag-meditate. Love message pa dito. Love message para sa mga single. Para sa gustong magkaroon ng self-love. So, kailangan yung create a sacred space, yung makameditate kayo. Okay? And sa buhay mag-asawa sa mga relasyon, connection. Your connection is eternal and unbreakable. Happy ako kasi, may improvement talaga. Mismo ako may improvement ako nakita sa inyo. May growth na nangyari. So, decisive action, you are being told unequivocally that it's time to get moving. So, take an action na po daw. Set your intention and take action towards making your dreams a reality. So, focus kayo sa career and money niyo. Tapos, you have a door in front of you. So, opportunity. This is opportunity, which is clarification of your cards here. And trust your intuition. So, palakasin nyo yung intuition na. A win-win outcome is forecast. So, may justice talaga. So, focus kayo sa makontrol nyo po, Gemini, Libra, and Aquarius. Kaya yan. So, life review, sabi po ni Archangel Jeremiel, take
Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. If you felt na naging unbalanced yung emotions mo ngayon, which is nangyari naman dito, so kasi may naalala kayo, may natuklasan kayo, na nalungkot kayo, pero aware kayo na kailangan mong tanggapin kasi past yun. So sabi dito na i-resolve mo daw yun, na magkaroon ng changes or heal yourself. Okay? That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius for today, April 13, 2024. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.